Eto na! Sa mga nag-abang kung ano ang dahilan at bakit hanggang ngayon ay single pa rin ako. Ganito kasi yan. Pero bago yon, sa lahat ng nagfo-follow, nagko-comment at nag-share, sobrang salamat. Kung gusto nyo pa akong masuportahan, welcome din ang stars at gifts, pero walang pressure. Ang panunood ninyo pa lang malaking bagay na. Today, I will share a personal story. Noong college, may isang lalaki na sobrang bait. Hindi siya gwapo sa paningin ng lahat, pero sa akin, siya ang taong laging nandyan. Siya ang unang nagre-reply kapag malungkot ako. Unang bumabati kapag birthday ko. At huling nagsasabing, ingat ka. Unti-unti, nahulog din ang loob ko hanggang sa naging kami. We were very sweet and happy. Akala ko siya na ang forever ko. Kaya lang gusto niyang mag-abroad para sa future namin. Bago siya umalis, nag-usap pa nga kami na we will be strong kahit LDR kami. Sabi ko pa nga, baka makakita ka ng iba doon ha? Panay pa ang tanggi niya na hindi daw niya ako ipagpapalit. Weh, sabi ko. Ayun nga, nag-abroad na siya. Madalas pa ang video call naming, halos maya-maya. So everything went well. Then one day, tumawag yung pinsan kong babae and was crying. Nakipaghiwalay daw yung boyfriend niya sa kanya and pinagpalit siya sa ibang babae. Kinumfort ko siya and told her na marami naman dyang iba hanggang mabanggit niya yung BF ko. Parehas kasi silang nasa Dubai. At one time daw nakita niya sa Dubai Mall. Then nagpaalam siya if she can borrow my BF para pagselosin yung ex niya. Akala ko nagbibiro. Pero panay ang kulit niya sa akin. I told her, kausapin ko muna si BF if he likes it at para tantanan niya ako ng pangungulit. So weeks have passed and tumawag na naman yung pinsan ko. She said they will attend a gathering at nadun yung ex niya. Kaya ayon, kinulit na naman ako. At dahil close ko naman siya na pinsan, sabi ko wait at kausapin ko lang yung BF ko. So I spoke with my BF. Actually, naikwento ko na rin sa kanya weeks before. Natawa nga lang siya. Then I asked him, ano gusto mo ba? Sabi niya, kunwari lang naman pagbigyan ko na daw. Because tiwala naman ako sa BF ko, pumayag na rin ako. After that, we still had healthy communication. Until I received photos sent by a friend, na yung BF ko and my cousin were still dating. I forwarded the photos to my BF and asked for an explanation. Sabi niya na it's a friendly date lang. Same thing when I called my cousin, same answer. I tried to believe them kasi nga, I love my BF so much and I trust my cousin. But as time goes by, nararamdaman ko lumalayo na ang loob ng BF ko sa akin. He rarely calls me na and madalang na rin siyang mag-video call. Hanggang naging mga messages na lang, then later on talagang wala nang reply. I tried calling my cousin but she tends to ignore my calls. Lumipas ang isang taon, 2, 3, wala na kaming balita sa isa't isa. Then nabalitaan ko na lang, ikakasal na sila ng cousin ko. My world fell apart. Iyak ako ng iyak. Halos ilang months din akong depressed. Hindi ko siya kinalimutan agad. Pero natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Siguro talagang hindi kami para sa isa't isa. Kung ayaw niya na sa akin, okay lang, ganun talaga. Kaysa naman ipagsiksikan ko ang sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. Kung nakakita man siya na mas better sa akin, edi good for him. Masakit, pero you need to accept reality. Kailangan mag-move on. Basta ang alam ko sa sarili ko, hindi ko siya niloko. And that was my first heartbreak. But wait! There's more. Akala nyo natuto na ako. After almost 2 years, nagka-BF ulit ako. Iyon ang dapat nyong abangan sa part 2 ng love life ko. At sigurado akong magagalit at maiinis kayo sa akin. Kaya abangan! Kita-kits!